Proyekto Helmo. Sa patuloy na paglalakad nito ay hindi nito inalis ang hindi niya pantay na mata sa kapatid ko. Sabay nang nasa hilera na nila Aling Linda ay umirap ulit ito sa babae. At kahit hindi pantay ang paglalakad ay mabilis itong humakbang papalayo. Katakataka ding wala itong hawak na basket at tanging mga nabili lamang na kamote sa amin ang hawak-hawak hanggang sa hindi na namin ito makita pa. Maya-maya pa ay lumapit na si Aling Linda sa akin at ang sabi, "Luisa, may tinta kayong luya dyan. Magkurot ka ng maliit tapos ibulsa mo kay Lolita. Aba, iba-ibang tao ang nakakasalumuhan niyo dito. Hindi niyo alam kung ano ang mga balak." Papiyaw pa lamang yun ni Aling Linda na hindi sinabi ang kabuuan kung bakit. Sinunod ko na lamang siya sa kadahilan ng, totoo naman, naniniwala kami sa mga ganitong klaseng bagay. Kaya pinabulsa ko kay Lolita ang isang kurot na luya. Mga ilang minuto pa, nakatulog ang kapatid ko. Bagay na hindi naman niya ginagawa dati. Hinayaan ko na lamang ito. Naghintay pa ako ng ilang oras. Mga pasado 3:00 nang magdesisyon na kaming mag-alsa balutan. Subali ayun nga, ginising ko si Lolita noon. Sabi nito ay masama ang pakiramdam niya at antok na antok umano. Medyo hirap na siyang idilat ang mga mata niya. Hindi naman siya ganun kainit noon. Sinat lang kumbaga. Kaya sabi ko sa kanya kung gusto niya nang makakain. Wala daw siyang gana pero hinanapan ko pa rin siya ng lugaw noon sa kabila. Paborito niya yon. Bumili ako. Pinilit naman niyang kumain kasi humilab na rin ang sikmura niya nung maamoy niya ang lugaw na may karne ng manok. Natagalan pa kami. Pasado 4:00 na kami nakaalis noon. Hindi ko na rin pinalakad si Lolita. Sumakay siya sa kariton habang tinutulak ko ito. Napansin ko noon na wala naman na kami halos na iuwing produkto dahil halos naubos ng lahat. Pero nagtataka ako kung bakit ang bigat-bigat ni Lolita noon. Sa pagkakaalala ko, wala pa siyang 10 taong gulang noong mga panahon na yon. At may pagkakataon naman na sumasakay siya kahit puno pa ang ditulak naming kariton. Kinakaya ko naman. Maski sa daan, ang tagal namin bago makausap. Magdidilim na nang makarating kami sa bahay. Halos hirap na hirap sa pagbaba noon sa kariton si Lolita. Nananakit daw ang katawan niya. Sanay na kami sa ganito sa kanya kaya naman pinadiretso ko siya kaagad sa kwarto niya noon. Samantalang si Teresa naman noon ay tumutulong na sa aming ina sa paghahanda ng hapunan. Nung handa ng lahat ay ginising ko si Lolita. Tumaas ang lagnat nito pero nakakapagsalita pa. Sabi niya gusto niya raw ulit ng lugaw at dahon ng kamote noon. Paboritong-paborito yun ni Lolita. Kaya ang ginawa ko ay nagpaapoy na ako at habang kumakain kami ay pinapakuluan at pinapaluto ko ang lugaw. Habang kumakain ay napapansin na namin noon yung medyo pag-uga ng taas na bahagi ng bahay namin. Akala namin lindol. Madalas din naman kasi kaming lindolin, Sir Seth. Yung simpleng uga lang kaya akala namin wala lang yon. Nagkukrus na lamang kami at kampante naman kami na maayos ang bahay sa kadahilan ng matibay at bago-bago pa ito. Ilang beses yumanig. Ano yun pa nga si nanay nun. Pero wala kaming naririnig na iba pang tunog kagaya ng tik-tik o wakwak o hagibis ng hangin. Pagkatapos kumain ay sakto namang paluto na yung lugaw noon. Kaya nagpakulo naman ako ng tubig para sa kamote na may kamatis. Yun lang ang gusto madalas ng kapatid ko kapag may sakit ito. Kailangan kong lumabas noon para kumuha ng dahon ng kamote at kamatis. Hindi kasi kami talaga nag-iimba kasi mas masarap kong sariwa, di ba? Subali ayon. Kumuha ako ng kutsilyo at dali-dali na akong naglakad sa likod bahay namin.
Tuloy-tuloy na nilakad ang taniman at yumuko na dun sa may garden. Yung hardin din kasi namin ay may ginawa kaming gapangan ng mga vines para sa mga gulay na gumagapang. Kaya mukha siyang may bubong. Kahoy at tali lamang na galing sa balat ng saging yon. Habang tahimik kong kinakapa ang kukunin, nararamdaman ko noon o rinig ko na umuuga pa rin ang tunog ng bubungan namin. Pero mas malinaw na ngayon na may kumakalaykay doon. Noong lingunin ko at sipatin sa dilim, madilim ang bubungan namin kahit na maganda naman ang sinag ng buwan. At para bang may malapad na kung ano doon na nililipad ng hangin. Nagtaka ako sa anyo ng bubungan. Kaya naman matapos kong kunin ang dapat ay dahan-dahan akong lumapit sa bahay namin. At nakita ko nga na merong malaking nakasampay sa bubong doon. Napakalapad nito. Wala naman kaming ganong kalapad na tarapalo kumot na kasing itim ng anino. Kaya ang ginawa ko ay sumilong pa ako doon sa ilalim ng kung anong itim na bagay na yun para silipin gawa ng hindi ko maabot ito. Bagay na hindi ko na lamang sana ginawa. Dahil sa bandang ilalim noon, Sir Seth, sa ilalim ng malapad na bagay na yon, ay merong taong nakakapit sa dulo ng bubungan namin. Nakangiti ito. Todo ang ngiting nakalutang o parang nakadikit sa likod niya ang itim na bagay para manatili siyang nakalutang. Niyuyugyug niya ang bahay sa mismong parte kung saan nakatulog ang kapatid ko. Hindi ko alam kung nakikita niya ako noon. Gawa ng yung mga mata niya ay nakasilip sa may siwang. Pero kitang-kita yung talagang laki ng bibig nito. Yung kilabot ko noon ay kumapal yung pakiramdam ko sa batok. Tapos ang lalim at ang init ng singa ko. Inakap ko ang kamatis at kamote at imbis na dumaan pabalik, umatras ako at dahan-dahan kong siniksik ang sarili ko sa gilid na nasa kabilang parte ng bahay na yon. Mabuti na lamang talaga at walang bakod doon. Nakarinig pa ako ng tunog ng parang palakang kinain ng ahas. At nung maramdaman ko na niyuyugyug niya na naman ang bahay ay dali-dali na akong lumiko sa kabilang parte ng bahay namin. At halos pagapang akong tumakbo papasok ng bahay. Grabe ang pawis ko noon. Grabe ang tagaktak ng pawis ko noong mga panahon na yon. Pagkapasok ko, namumutla pa ako at tinatanong nila ako kung ano ang nangyari pero hindi ko na inalintana ang kaba. Kinuha ko na si Lolita sa kwarto na noon ay nanlalamig pa rin. Binalutan ko ng kumot ang kapatid ko. Tumingala ako sa may awang ng pader namin noon. Kumpirmado. Doon siya nakasilip. Doon ay kita ko ang dalawang nagbabagang bilog na pula. Napa-sign of the cross ang aking inay at ang isa ko pang kapatid ay napayakap sa takot sa nanay ko. Hindi ko binitawan si Lolita. Si nanay ay kumuha ng itak at tinuro doon. Nakalimutan natin ang nanay ko na baldado siya noon sa isang mata. Dahil talagang inakyat niya yung higaan at pilit itinututok sa nilalang ang itak na yon. Yugyug ng yugyug yung bahay namin. Nagsisisigaw na kami at napakaingay namin sa loob noon. Hanggang sa walang ano-ano, narinig na namin ang sigawan sa labas. May nambabato na ng bubungan namin. Yun pala ang kapitbahay namin na pinakamalapit. Binabato nila yung sabi nila ay napakalaking paniki na halos sakop ang kalahati ng bubungan namin noon. Buti na lamang ay 4 na lalaki ang tumatakbo noon. Dahil saktong nagiinuman sila at nakita ng isang jumingel yung malaking pakpak na yon. Kasabay noon ay nakita nilang parang saranggola na nagpahawi-hawi sa hangin ng nilalang. Tuloy-tuloy na lumipad papasok ng kakahuyan. Humingi kami ng tulong at dinala namin si Lolita sa may manggagamot. Si Nanay at Teresa ay naiwan saglit sa kapitbahay namin.
Nabanguhan lamang umano ang aswang ayon sa manggagamot sa masakitin kong kapatid. Ganun daw talaga para sa kanila kapag masakitin ng isang tao. Hinog na prutas ang amoy. Bukod sa panangga ay sinabihan din kami na kung maaari, hanggat masakitin ang kapatid ko at di nabibigyan ng sapat na bitamina, ay wag muna itong isasama sa lugar na matao, partikular na sa palengke o kung saan man. Bukod kasi sa mikrobyo ay may mga ibang mga tao o hindi sigurado kung tao ang posibleng magka-interes sa kanya. Kapag may pagkakataon, Sir Seth, ay may ibabahagi pa ako na kwento tungkol dito sa tinatawag nilang matandang gurang at kung paano namin nalaman na siya nga ang aswang na yon.